Samantala, hirap pa rin sa pagbangon ang mga residente sa Marikina na isa po sa mga pinakamatindi ring hinambalos na nagdaang bagyong Ondoy. Madadaanan ang lahat ng kalye sa Providence Village pero ang ibang lugar puno pa rin ng putik. Mayroon on the spot si Sarah Batin. Sarah? Siya, nandito ako ngayon sa Barangay Sumana dito sa Marikina kung saan nagtitipon-tipon ng iba't ibang mga residenteng nasalanta ng bagyong Ondoy. Nagbibigay kasi ngayon ng relief goods ang Armed Forces of the Philippines sa mga nasalanta ng bagyong Ondoy. Bigas, noodles at dilata ang kanilang ipinamimigay sa mga residente. Nag-set up rin sila dito kanina, Pia, ng isang water purifying station. Ang water purifying station na ito ay gagamitin ng mga residente para masiguradong malinis yung tubig na maiinom nila. Ngayong nagre-rehabilitate sila sa bagyong Ondoy. Lahat ng mga tao ay pinapatila kasi baka nga madumi yung tubig na makukuha nila ngayon dito sa Marikina. Kaya lahat ay pinapatila at pagkatapos ay dadalhin doon sa water purifying station para masiguradong malinis yung maiinom nilang tubig. Kanina rin, Pia, ay binisita namin ang Providence Village sa Marikina. Ang Providence Village ang isa sa may pinakamaraming casualty itong bagyong Ondoy. Malagim man ang kanilang sinapit ng mga nakarang araw, pinipili silang hanapan ng pag-asa ang kanilang buhay sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Mistulang ghost town na ang Providence Village. Nang bisitahin namin ito kaninang umaga, marami sa mga taga rito nilisan na mga dating tahanan. Sa gitna ng kagala, nakita kong pamilya Cruz na naghahanda ng umalis. 6 na taong pinagpundara ni Joven ang bahay na ito, kaya masakit sa kanyang iwan ang kanyang tahanan. Isasalbar niya raw kung ano pa ang kaya niyang isalba, mga santo, mga lumang litrato, papeles at ang kotse nilang nabalot na ng putik. Ayon kay Joven, ubos man ang ari-arian nila, nagpapasalamat pa rin daw sila dahil walang namatay ni isa sa kanilang pamilya. Handa raw silang bumangon at balikang muli ang nasalantang tahanan. Pero kung ang nanay ni Joven ang tatanungin, mas gugustuhin pa raw niyang tumira na lang sa isang barong-barong o di kaya sa isang bahay kubo kesa daw bumalik pa sa kanilang konkretong bahay dito sa Providence Village. Gusto daw niyang tuluyan ng kalimutan ang Providence Village. Maraming lugar, Pia, dito sa Providence Village ang lubog pa rin sa putik hanggang ngayon kaya may mga pamilya pa rin na isolated. Masangsang rin ang amoy ng hangin, isang indikasyon ayon sa mga militar na posible pang may mga naiwang bangkay sa makapal na putik. Kanina, gamit ang ilang truck, bulldozer at backhoe loader, hinukay ng Philippine Army ang putik sa Providence Village at pinatag ang mga daan. Wala namang mga nakuhang mga bangkay, liban na lang sa mga patay na hayop. Bukod sa militar, tumulong na rin ang PNP sa paglilinis ng Providence Village. Nag-deploy kanina si PNP Chief Jesus Versosa ng mahigit 100 kadete ng PNP Academy para tumulong sa paglilinis, pag-a-assist doon sa mga tao. Malaking problema rin yung looting o yung pagnanakaw, kaya nandito yung mga tauhan ng PNP Academy para magbantay sa buong Providence Village para masiguradong walang mananamantala sa oras ng pagdalalamhati ng mga residente ng Providence Village. Yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Marikina. Balik sa inyo, Rafi at Pia. Maraming salamat, Cara David.